After months of being stuck in routines and responsibilities, the mountains of Silanga were calling again. At this time, hindi na ako nagdalawang isip. Kasama ko sina Summer Traveler, Agla at Bad CB at isang biglaan pero sulit na plano ang nabuo. Magcamping sa private farm ni Sir Junel Pastelero, tucked between the rolling hills of Silanga at Balogan City. Umuulan, may forecast na heavy rainfall at may ilang gustong umatras. Pero para sa mga hilig sa adventure, ito ang perfect na recipe para sa isang hindi malilimutang gabi sa bundok. Hindi namin alam pero ang trip na ito magiging isa sa pinaka-wild, pinaka-relaxing at pinaka-memorable na aming camping experience. Sala ko nga. May bala niya sa mailing kita. Iba na ako kadiri. Kakambing kami yan pa. Dito na kami, may bigas, may ulam, may butane, may stew. Pero wala kaming kaldero. Kasama ko sina Summer Traveler, Agla at Bad CB. At ang target naming puntahan ay ang farm ni Sir Junel Pastelero na malapit lang dito sa amin sa Barangay Silanga at Balogan City. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-camping dahil naging busy sa maraming bagay. Kaya nang biglang nagkayayaan, go agad. 1 week namin itong sinit. Friday afternoon ang target namin. Supposed to be, mas marami kami pero pagdating ng araw ng akyat, may forecast si pag-asa ng heavy rainfall. Ayaw na sana ng mga kasama naming tumuloy pero sabi ko, bakit natin ipopospon? Ulan lang yan, hindi naman bagyo. At saka masarap mag-camping kapag umuulan. Kaya yun, pinush namin. Nagsimula kami dito sa hagdan ng Purok 7 ng Silanga. Dumaan kami sa mga daanan ng mga magsasaka rito. Medyo nakakahingal din dahil paakyat bago makarating sa tuktok. May mga nakasabay pa kaming mga magsasaka na taga rito. Kaya shout out sa inyo. Channel 1. Oh, Channel 1. Channel 7. Channel 7. Biscuit. Dito po kami ngayon sa... Kompleto liwat ha. Hello guys. Oh, condense. Kukuhanan kami. Meron shoutout kan Umi. Pagdating sa taas, lakad ng kaunti pero puro pababa na yan. Ilang minuto lang ang lalakarin bago marating ang farm. Bago kami pumasok sa farm, dumaan muna kami kay Kuya Roger na nagkukupra para mag-snack ng buhay. Pagdating namin sa campsite, naghihintay na pala si Sir Dio, ang may-ari ng farm. Bibiling mo? Shout out of all of the world. Jokton. Oh, si Marisa. Dito kami tagkita sa Baraga. Tapos pag sir, kaya dito makna-assign, trabaho. Tapos kay Barko nga from silang gahiya. Inapod mo nila. Di, pinensikon ko na para antay-kuan. Private area pa ito, hindi pa official camping site pero winelcome kami ng may-ari. Malapit lang ito sa Barangay Silanga. Kunting hike lang sa kabilang bundok, andun ka na. Pastulan din ito ng mga baka at iba pang mga hayop. Nagkwentuhan muna kami at nag-enjoy sa paligid. Medyo maputik dahil rainy season talaga. After a while, dumiretso na kami sa camping area. May kunting akit pa bago makasit up ng tent. Malawak ang lugar, green at maraming mga baka. Mababait naman sila, mga native cows kaya hindi sila nanggugulo ng tao. Sobrang refreshing ng view. Pwede naman sana kaming mag-camp sa mas mababang area pero pinili namin ang mas mataas kasi 360 degree ang view. Kita ang mga kabundukan, karagatan at mga island downs mula sa taas. Around 4 PM na nang makapaglatag kami ng mga tent. Mga matig-an na. Madali lugod. Tilawan ta daw kung kanang karabaw ini kung kanang baka. Paano mo masasabtang kung karabaw kong baka? Ani, ginanglang ko din itilawan. Ginabrihan. Sige daw pa, ba? Maturutig yan par. Mau natok. Mano? Mano? Marasa. Ano ko na? Buhay. Mga taga National Geographic, Discovery Channel, ng mga taga BBC nagkulab. Wala ka na di kamera na tamakang ko. 360. Siya na. Uuranan na nga natin mga things. Pagkatapos namin mag-sit up, kunting pause muna. Enjoy muna sa tanawin, inhale ang preskong hangin. Ibang klase talaga ang vibe sa taas. Yung ibang kasama namin nagpaapoy na pero medyo nahirapan sila dahil basa ang mga panggatong. Hindi namin namalayan na padilim na pala. Si Agla bumili ng native chicken para gawing ulam namin. Si Bad Stevie naman ay may dalang bangos na pang-ihaw. Habang si Summer Traveler may dala pang karne ng baboy. Para may birthday celebration lang talaga. Dito na namin hinuli at niluto ang manok sa kubo ni Sir Junel.
Baga mga tayo para rin mag-camping, baga mga tayo ng matron. Kaya pa naman ako. Kaya ako dito. Tambukan man ako. Oo, nakita ka ito nga dulaw? Pagkaluto, inakyat na namin pabalik sa campsite para mag-dinner. Pagdating namin sa taas, sinalaki na pala kami ng kung anong hayop. Hindi namin ma-identify kung ano at kinain yung karne ng baboy na dala ni Summer Traveler. Sino pinalangin din, ano? Ayan. Ang matrag isod lang. Nakabutok ito. Aray. Naunahan pa kita. Pati napausa lang ko yung bugas gisina. Tumanong, ang bubot mo na. Hindi, nag-aawas na. Ani. Alimbitin. na. Tuman, hindi rin na dito hugahan at kaldero natin. Di man. Ano sa? Ano sa nga babalinan? Anong nangyari mga par? Naginggarong ko na namon kuan. Namon karne. Atapon kayo may manok. Oo. Ito kan jampol, hindi ako na may kakugnan, baw-baw. Yawa. Yaw. Maray, lugod kayo makadarakuan, lugod harang rataw. Dong kuha, dongan kuan dong. Speaker dito na dapat. Yan yung musik ko mga kapalat kita. Pero kahit na may nawalang pang-ihaw, masarap pa rin ang naging salo-salo namin sa gabing iyon. Medyo umulan pa nga, pero okay lang. Mas nadagdag pa ng lamig at ambyan sa gabi. Kasama rin namin noong gabi si Sergio. Dapat sana doon sila matutulog, pero paglalim ng gabi, biglang lumakas ang ulan at hangin. Nabasa ang kanilang tent. Ulos. Pare, hindi kinain ang ulan. Bagyo. Nabagyuan. Buwas na ito, bilanay. Ano ito dong, nakikita na dong. Oreliwanan. Kaya bumalik na sila sa kubo. Kami na lang ang naiwan sa campsite. Ganun pa man ang nangyari, ikinatuwa pa rin ng may-ari ang kanyang karanasan dahil ito ang unang pagkakataon na nakasama siya sa camping. Babagyo na kayo par. Bagyo na yun. Ano sila? Ulo sa nagkulikod eh. Wala ka makarolos ito gawas? Order na taboro sa sulod. Unat. Pare adjust lang kuan. Anigot. Tukod, ang tukod. Ang tukod i-adjust na para dire masalod ang tubig. Pababahalan tukod par para di rin makuha ng Aray. aray. Maparescue na kita, maparescue. Didiriglanay kami na. Kami lalay. Pasensyalanin na ako na sawa kay. Iba na akong kadirig. Pinabukasan, ito ang pinakamagandang bahagi ng camping, yung magising ka sa tunog ng kalikasan habang tahimik pa ang mundo. Ang huni ng mga ibon, lamig ng simoy ng hangin, at ang mga tanawin na parang painting. Bonus pa sana kung gumanda ang panahon dahil kapag malinaw, napupuno ang paligid ng hamog or sea of clouds. At sa pagtatapos, ang camping na ito ay hindi lang basta overnight stay sa bundok. Isa itong paalala na minsan, kailangan lang talaga nating bumalik sa kalikasan para muling huminga, magpahinga, at ma-realize kung gaano kaganda ang simpleng buhay. Kailangan din nating bumalik sa kalikasan para maintindihan ito, para ma-appreciate at para matutunan nating mahalin at protektahan. Maraming salamat kay Sir Dio, hindi lang sa pag-welcome sa amin,
kundi sa pagtitiwala na gamitin namin ang kanyang private farm bilang campsite. Sana balang araw, maging isang ganap at official na campsite na ito dito sa Barangay Silangga. Dahil sa ganda ng tanawin, preskong hangin at katahimikan ng paligid, siguradong magiging paborito ito ng maraming nature lovers at adventurers. Sa bawat pag-akyat, sa bawat tunog ng ulan sa tent, sa bawat huni ng ibon sa umaga, at sa bawat pagsalo-salo sa ilalim ng malamig na gabi, naaalala natin kung bakit napakalaga ng camping sa buhay natin. Camping teaches us patience, simplicity, connection with nature, at higit sa lahat, it reminds us how to slow down. Kapag nasa bundok ka, wala kang ibang iniisip kundi ang ngayon. Ang hangin, ang tanawin, ang kaibigan, at ang katahimikan. Kaya salamat sa experience na ito. Salamat sa kabanatang dagdag sa aming mga kwento. At salamat sa Panginoon sa kalikasang hindi napapagod magbigay ng ginawa sa mga taong marunong magpahalaga rito. Hanggang sa susunod na adventure. Ako si Kuya Nolds ng LifePrint TV. Tara, tuklasin natin ang ganda ng Pilipinas. Kahit anong sakit, para lamang maipakita sa lahat, mga yaman ng bansa na di pabatid. Bumbunggok, talon, dagat at kuweba, mga lugar na di pa nadadala sa kamera. Ipapakita sa mundo ang hiwaga ng Pilipinas na puno ng biyaya. Ito ang LifePrint TV, aking misyon, ipakita ang ganda ng ating nasyon. Sa bawat paglalakbay, sa bawat galaw, mga di pa nadidiskubre, aking matatanaw. Sa sikat ng araw o sa ilalim ng bituin, patuloy akong maghahanap, di susuko kailanman. Dahil bawat lugar ay may kwentong dala na dapat ipakita sa buong madla. LifePrint TV, sama-sama tayo sa pagtuklas ng ganda